Check na check! Check? Check na check! Check. Check na check! Check? Check na check! Check! Check na check! Tagumpay! Tagumpay! Tagumpay. Tagumpay! Tagumpay! Tagumpay sa extension mo nila! Tagumpay ako! Isang tagumpay na umaga sa mga komunidad na nakikinig at nanonood saan mang lugar sa Pilipinas. Ako po si Edna Tormon Bernabe mula sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas at katuwang Tagumpay Channel. Ito ang Check, Tagumpay sa Ekstensyong Komunidad. Ang programang Check ay naglalayong maipakilala sa publiko ang iba't ibang mga kahangahangang proyektong pangkomunidad ng mga state universities at colleges gaya ng PUP. Alinsunod sa mga panukala ng Commission on Higher Education kaugnay sa usaping extension at community service, ang PUP at Tagumpay Channel ay maghahatid sa bawat tahanang Pilipino ng 30 minutong programang magpapatunay na ang bayanihan ay sadyang buhay na buhay sa bawat komunidad sa Pilipinas. Noong nakaraang Sabado, ay aming ipinakilala sa inyo ang Gabay Aral, an alternative learning system project ng College of Education ng PUP. Kasama si Professor Amiel Rivera at Professor Michelle Soto, ipinaliwanag nila sa atin ang layunin ng proyektong kanilang isinagawa sa Barangay 128. Ito ay sa Tondo, Manila. Ngayong umaga, atin muling makakasama ang Check na project leader ng Gabay Aral Project na si Professor Amiel Rivera at ang Check na partner organization ng PUP College of Education sa proyektong ito, si Mr. Jack Stan ng Junior Chambers International or JCI Manila. Isang tagumpay na umaga, Professor Amiel and Mr. Jax. Good morning. Good morning po. Okay, so una sa lahat, syempre maaari nyo bang ipakilala no sa atin sa ating mga tagapakinig at mga nanonood kung ano ang JCI Manila? So JCI Manila is a leadership organization. And one of the aspects of the development that we try to cater is community engagement. So we hope to always create sustainable impact and create positive change. So yan po ang Alright. ginagawa natin. So, kumbaga, through you are helping communities, Yes. no? And para kahit pa paano makita natin na may pagbabago sa isang komunidad. Tama po, ma'am. Okay. Sir Amiel, you wanna say something? Yes po. Through Memorandum of Understanding, naging partner natin si JCI Manila kasama ang DepEd Manila at ang Barangay 128 para maisagawa itong proyekto na ito na Gabay Aral. Okay, sige. So, punta tayo doon sa iba pang mga interesting questions, no? Para makilala natin ang gusto ang JCI Manila. So, pwede nyo bang ibahagi sa kung ano ang mga layunin ng JCI Manila sa pakikilahok sa proyektong ito? One of our goals na ginawa namin dito sa project na ito was to create a comfortable space for all the ALS learners. Kasi we saw that there is a demand of people who wants to learn again. And what we're trying to do is give back hope to the hopeful. So, yun. Napakaganda naman nun. Give back hope to the hopeful. Okay, kasi so ibig sabihin kailangan maganda naman yung eskwelahan nila, no? Dahil para alam mo na yan, conducive to learning. Okay. So paano nyo naman napili ang Barangay 128 bilang mga beneficiaryo ng proyektong ito? Kasi matagal na rin namin nakasama dati si Barangay 128. Back then, I think that was 2015, we created Smoky Mountain, Dreams from Smoky Mountain. It's a Smoky Mountain baseball project. So yun yung mga nagawa namin. At tinuloy lang namin ang pakipag-ugnayan ulit sa kanila. Parang binuhay lang namin ang pakipag-usap ulit. Okay. The project started sa PUP and Barangay nung simula. Then after nun,
na kasama si JCI at si DepEd Manila. Kaya yung sa Memorandum of Understanding natin ay 4 na kaming partners na nag-implement ng project. Okay. So ano naman ang naging papel ng JCI Manila sa pagsasakatuparan nitong ALS project na ito? Mismo sa Smoky Mountain Learning System. Nagsimula po kasi ito na dapat we're trying to bridge the gap of the digital access for the different communities in Barangay 128. Pero nung nalaman namin na magkakaroon ng ALS program dito sa Barangay 128, naisip namin baguhin yung proyekto. Gusto namin bigyan ng bahay ang mga taong gustong matuto. Yan ang... Yeah. Okay. Yes po. Bali, nagkaroon ng different tasking yung mga partners natin. Si PUP as the spearhead of the project, tayo yung nagbigay ng guidance para mabuo yung project from conceptualization hanggang sa implementation. While in terms of technicalities sa Department of Education, sila po yung nag-provide sa atin kasi sila po yung may expertise sa ALS. And si Barangay, sila po yung nag-scout para sa mga interested learners sa ating project. And si JCI po yung nag-provide ng classroom and funding support sa ating proyekto. And ganoon din po, nagbigay din po ng funding support si PUP for the project. Okay. So, ayun, pinag-uusapan natin yung funding, no? Funding support. So, sa usaping pondo, no? Paano naman ninyo isinaalang-alang yung tinatawag nating transparency at accountability pagdating sa paglalaan ng pondo sa project na to? Dito sa JCI Manila kasi, ma'am, we have documentations. And before we can actually get the amount, we always ask for the receipts first. So, ang layunin namin para hindi rin kami ma-account lahat ng mga binabayaran, pinapa-reimburse na lang namin, ma'am. So, binabayaran namin muna, kukuha ng resibo, then papa-reimburse namin sa executive treasurer namin. Para sigurado. Para sigurado po. Okay, nako, kauumpisa pa lang natin pero check na talaga ang mga information na nakukuha natin sa ating mga guests. Pero syempre, bibitinin muna natin ang ating mga manonood. No? Konting-konti lang. And we'll go for a short break. Hello mga ka-check! Nagpapatuloy po ang ating huntahan. Nakasama pa rin syempre ang ating mga guest para sa araw na ito, si Professor Amiel at si Mr. Jack Stan ng JCI Manila. Paano naman kayo nakikipag-ugnayan sa PUP, sa DepEd Manila at sa Barangay 128 para matiyak na maayos talaga yung implementasyon nitong project? Ikaw muna, pare. Nagkakaroon kami ng mga series of coordination meetings. Minsan through our group chat, minsan face-to-face, nagkikita-kita po kami para ma-ensure po na lahat ng mga pangangailangan ng proyekto as we continue the implementation of the project ay masolusyonan at ma-address. And we are also trying our best na makita pa yung mga mag-a-arise pa lang ng mga problema na sa ganun mabigyan na agad namin ng solusyon bago pa man ito lumabas. Mangyari, no? Yes po. Tapos pagdating naman sa pakikipag-ugnayan, may mga kanya-kanyang vital roles kasi ang bawat partner natin. So si PUP, nasa academic support yan, pati mga volunteers. At the same time, si Barangay 128 naman, sila yung logistics. So nung nagpapadala kami ng materyales, sila Kagawad Alma, sila yung kumukuha minsan, sila yung nagre-receive. Tapos pag yung mga tao namin doon na habang nagko-construct, si barangay chairman nila ng Barangay 128, nagbibigay pa ng sako ng bigas. Kasi doon nakastay yung mga tao namin habang gumagawa nung ano. And, yun, JCI Manila, yung pagkukuha lang ng mga partners sa labas. Kasi syempre, kailangan natin lahat ng proyekto natin, yung mga kailangan iba natin pang pondo. tutulong, di ba? So ngayon, may stakeholders tayo, so kailangan rin natin pakita sa kanila na may tinatapos talaga tayong mga, at gusto talaga natin gumawa ng mga development project sa komunidad natin. So in short, may game plan talaga. May game plan talaga. Every time. Okay. So maganda, napakaganda. Okay. Sige, sa ngayon, ang tanong naman ko naman sana sa inyo, sa pananaw naman ninyo, no, palagay nyo, anong naging epekto nitong
proyekto na to, no? Itong ALS program na to sa out-of-school youth individuals ng Barangay 128. Siyempre, by this time siguro nakikita nyo na rin yun. Professor, I think ito yung pinakamagandang paraan para maisagot natin ang ating katanungan. Bali, maraming pagbabago na nakita sa mga mag-aaral simula nung sumali sila sa alternative learning system. Alam ko mauunawaan to ng mga social workers na pag oras na hindi na alalayan itong mga out-of-school youth and out-of-school individuals, baka dun sila sa negative area or negative side mapunta. And dahil sa alternative learning system, nabigyan sila ng second chance. At dahil dito, may ensure natin kahit papano na doon sila sa positive side mapupunta at may mararating sila na may long-term impact para sa kanilang mga pamumuhay. Ngayon, nakikita natin na nagkakaroon sila ng self-confidence dahil nung nagsimula sila, halos di sila makapagsalita. Pero ngayon ay nakakapagsalita na sila at yung iba ay nakakapag-English na din kahit papano. At may mga nakikita tayo na pagbabago. Pero ang pinaka-sinimula natin na pagbabago ay dun sa kanilang personality development. Yun ang inuna natin. And right now, yun po yung sessions natin sa kanila na nakafocus muna sa personality development bago tayo pumunta sa iba pang asignatura o iba pang subjects. Okay. So, Tapos- sarili, yung sa kanila muna. Ay, yes, may gusto ko pang Gusto ko lang sana Charles. idagdag kasi nung ginagawa rin kasi natin yung bahay para dito sa mga ALS learners natin, dyan yung mga storya kasi ito yung mga magagandang nung nagstay tayo dyan, araw-araw kasi tayo bumabalik eh. So nakikilala mo na rin yung komunidad, yung mga tumutulong, Yes, you yung get mga, to know them. pati yung mga gusto mag-aral. Oo. One of the stories that I really want to share with you is one of them actually got bullied when they were trying to study in an elementary school. Okay. And So then? ngayon, while they were getting bullied, nawalan siya ng gana pumasok. Kasi mas gusto na lang niya magstay sa bahay kaysa mabully pa siya pagdating sa pasukan. Ngayon, itong ALS, kaya niya gusto talaga sumali sa ALS, gusto niya pa rin makapagtapos. Gusto niya makahabol. Makapag-aral. din. Makapag-aral pa rin. And hopefully, mabalik ulit Tama. yung kumpiyansa sa sarili. Tama. Okay. Yeah. Ganda. Okay. So, ang mga project, alam natin na maraming hamon yan at maraming problema. So, specifically, gusto kong itanong sa inyong dalawa, no? Ano yung mga naging hamon ninyo, no? Sa, sabihin natin sa pagsasagawa ng proyektong ito. Mauna muna ako, Prof. Yung isang hamon na nangyari sa amin nung ginagawa namin proyekto na ito is cash flow management eh. Medyo mahirap. Financial talaga. Usaping Okay. financial. Kasi, Okay. to give you a backstory of it, may international partners din tayo na sila JCI Tokyo, to people from Japan are trying to help this project. And one of them was the funding will only arrive 6 months after the project is finished. Oh, So, we- ganun yun. We had to create our own funding here and walang masusunog na tao kasi syempre labas ka na labas ng Oo, pera. oo. So, ginawa namin, since meron naman tayong mga kaibigan na mga mas mayayaman pa sa atin at gusto rin tumulong, doon tayo ng utang. Hiram muna. Nanghiram muna tayo. okay. So, pagpasok na ng funding. So, ganun pala yun. Tama po ba? Hindi muna darating yung pera. Opo. Kayo muna ang magbibigay. Opo, ma'am. Okay. Okay, so medyo mahirap nga yan, ano? Kasi magkano yung pagpapatayo and Opo, everything ng eskwelahan. And yeah. Sir Emil. Sa PUP, ang naging problema natin ng simula is kung paano natin ma-institutionalize yung alternative learning system. Kasi po, ito po ay binibigyan ng recognition ng Department of Education. Ngayon po na nabanggit ko nung una, yung proyekto po ay nagsimula sa partnership lang ng PUP at ng barangay. Kaya po nakasama po si DepEd for us to have technical assistance on their end kung paano magiging recognize ang proyekto natin na ito at kung saan yung mga mag-aaral sa pagpasok nila sa mga assessment at sa paggawa ng portfolio ay makakount ng Department of Education. At dahil doon, nagbigay ang DepEd ng 4 na ALS teachers para maging extension itong learning center po natin sa sa Barangay 128. At right now, kasama po ang PUP,
nagpo-provide din tayo ng mga expert na faculty at students from TCA para maging learning facilitators. So kumbaga, yung mga challenges na yon, may sagot naman talaga kayo. Yes So po. ginawa ninyo ng paraan para Yes, ma'am. maiwasan ang mga problemang ito. Okay. So napakaganda. At dahil diyan, no, kasi syempre sa ating mga manonood, siguro iniisip nila, paano ba kami pwedeng sumali sa ganyan? No? Kung sana sa kami rin. So, gusto nating malaman mula sa inyo, no, may plano ba or may ibang plano ba ang JCI Manila na sabihin natin, paano bang pwedeng palawakin or ipagpatuloy ito, hindi lamang sa Barangay 128, kundi syempre sa ibang barangay. Meron ba? Kasi ang mga nakikinig sigurado, gusto nilang malaman. Meron naman po, ma'am. Tuwing gumagawa kasi tayo ng proyekto, may core values kasi ang grupo namin na laging it's research, innovate, and transform. So Okay, research, research, we do, innovate, and transform. so when we do research, we do survey analysis on the communities na kailangan talaga ng tulong. When we try to innovate, we innovate the lifestyle, the process, or kahit ano ang kaya namin matulong para dun sa komunidad na yon. And when I say transform, we try to make it scalable. So handa po tayo. So ang ginawa nating programa ngayon is we renovated an old police outpost in Barangay 128. Tapos pinalitan natin siya into a classroom. So that only says na kaya natin to gawin sa iba pang lugar basta mabigyan tayo ng espasyo. At makapagdala tayo kahit sabihin mo Holo, Tawi-Tawi, pwede natin gawin ang proyektong ito. So, biro nyo, espasyo lang pala ang kailangan, no? Para magawa natin itong mga ganitong klaseng proyekto. So, sa mga nanunood, kung interesado kayo, sana meron kayong gano'n na mai-provide na espasyo, no? And baka pwede nating lapitan ang JCI Manila. Okay, so yung susunod ko namang tanong, ito ay JCI Manila, marami nang naitulong. Pero paano nyo ba nakikita ang, yung ibang organisasyon na kung paano sila rin pwede nilang isagawa or gawin itong pagpapalakas ng edukasyon sa Pilipinas o sa ating bansa? Sabi nga po sa isang famous line na it takes a village to raise a child. Very important po talaga yung papel ng bawat organizations sa pagbuo ng isang proyekto. Kasi kung isa o dalawang organizations lang yung magtutulungan para mabuo yung proyekto, medyo mabigat po on their end. Kaya po, sa proyekto natin, as we continue the project, lumawak na lumawak yung mga partnerships natin. As we see the problems at kung paano silang i-address, nabuo yung partnership with DepEd Manila at sa JCI Manila. Kasi may mga pangangailangan tayo na sila yung makakapag-provide para sa proyekto. At dahil doon, mas lumawak at mas gumanda at mas tumibay yung proyekto natin. At may ensure natin na yung sustainability ng proyekto ay nandoon. Okay. So, Sige. Jax, Gusto ko lang rin sana sabihin na nagsimula tayo ng proyekto nito nung January. Yeah. Nagsimula tayo ng January. Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo natatapos. uh-uh. So, sa mga taong gustong tumulong talaga at sumali sa mga ganitong organisasyon, gumawa ng proyektong ganito, I think they need to believe that service to humanity is the best work of life. Ay, maganda yun, ha? O, kunin natin yung service to humanity is the best Work of life. work of life. Okay. So, nakita nyo, mga kaibigan, check na check talaga ang JCI Manila sa kanilang pagtulong sa makabuluhang proyektong ito ng PUP. Pero syempre, meron pa tayong gustong marinig. We will hear from them, more from them, no, after this quick break. Ako po si Rachel Agda, 33 po. Ako po si Roselda Alinsuela Diwatco, 45 years old po. Cecilia Bablor, 60. Marami po kaming out of school youth dito po sa barangay po namin. Then marami din po kaming mga magulang
na mga parents na hindi din po nakapagtapos ng pag-aaral. So isa sa pinakamalaking problema ng barangay namin, yung laki ng bilang ng mga hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Kaya this year, yung aming pong proposal is magkaroon po ng ALS po dito po sa barangay po namin. Ano po, grade 2 lang po kasi. Kung gusto ko makatapos ng pag-aaral para sa mga anak ko. Para po may pakita rin po ako sa mga ano ko na may natapos ako. Para makatapos din po sila. Kasi po, ito lang yung makakatulong ko pang gumanda ang aking buhay. Taas po pangarap ko sa anak ko. Ang gusto ko po sa anak ko, matuto, makapag-aral at makapagtrabaho. Para hindi sila matulad sa aming mga magulang na hirap. Para po sa akin na bukas. Kung ito po ay magiging classroom, talagang ipagpapasalamat po namin ng malaki dahil hindi po biro yung mga kakailanganin. Talagang kailangan namin ng suporta para mapagpatuloy po itong classroom. Malaking impact siya, makakapag-aral yung mga out of school youth po namin at may encourage yung iba. Kasi yung iba, wala nang confidence na bumalik sa normal school dahil ang tagal nang nahinto, mas matatanda na sila kaysa sa mga classmates nila. Dito po, welcome po lahat. Kahit ano pong edad, kahit may kapansanan, welcome po lahat dito. I-welcome po namin sila. Pag gustong makapag-aral, ibibigay po namin yung oportunidad para sa kanila. Gusto ko po mag-aral. Gustong-gusto ko po talaga magkapagtapos ng pag-aaral. Magiging daan po kayo para po makatapos yung mga nag-stop na mga kabataan. Kayo po yung pag-asa nila. Nandito tayo ngayon sa isang newly renovated learning center. Dati po, nung January hanggang February, lahat na nakikita nyo dito ay wala. No? Talagang barren ito, dilapidated, yung mga kisame bumababa. And then, in a few months' time, with our joint efforts ng JCI Manila, JCI Tokyo, at iba't iba pa nating sponsors, nakapag-renovate tayo ng isang community learning center. Hindi lamang ito natatapos sa isang pag-donate ng isang facility. Dahil dito, ngayon, meron na tayong ALS na partner, which is si PUP, at kasama na rin natin dito si DepEd Manila. So si DepEd Manila, meron silang ginagawang programa ngayon na tuturuan nila yung mga TPAS teacher, mga taga-PUP, para makagawa ng ALS program. So itong ALS program naman na ito yung ilalatag natin dito sa mga nag-register na mga bata, matatanda, tapos yung may ibang gusto lang makapagtapos ng elementary to high school. Sobrang saya. Sobrang saya ang nangyari ito. Pati mga apo ko makakapag-aral dito. Malaki yung matutulong. Kasi sabi nga ni Sir Anton kanina, mabibigyan sila ng kaalaman na hindi nakukuha ng kahit na sino. Karoon ng konting pag-angat sa laylayan, sa kahirapan, at marami na sa amin ang nakaaw na, pero marami pa din ang nakalubog pa din na kailangan ng tulong ng edukasyon. So, etong learning center na to, magiging isang bukas na pintuan, bukas na oportunidad na hindi pa huli yung lahat, kahit anong edad mo, pwede kang mag-aaral dito sa amin. Pati ako makakapag-aral, makakapagbasa sa library nang hindi ko pa nalalaman. Mga kung anong ibig sabihin ng ganung salita, makikita ko dito. Ang pangarap ko para sa mga tao na gagamit dito sa proyekto na, malaman nila na hindi pa huli ang lahat.
ito ay isang hantungan para sa kanila makapagsimula ulit ng bagong kinabukasan. For the world we're gonna make. Tagumpay na umagang muli sa mga nakikinig sa DZME 1530. Ito ang check, tagumpay sa ekstensyong komunidad na bahagi ng programang Good Vibes. Ituloy natin ang ating panayam sa ating mga check na panauhin ngayon. Okay, so another question. Ano naman yung mensahe ninyo para sa mga kabataang out-of-school youth na nais makabalik sa pag-aaral sa pamamagitan ng ALS? Para sa akin, ang maipapayo ko sa kanila, hindi pa huli ang lahat. Okay. Kung porsigido kami marating sa buhay, no matter kung ano yung age mo, no matter kung ano yung challenges na pinagdadaanan mo, meron mga second chances like the alternative learning system na pwede nating salihan para maabot yung mga pangarap natin sa buhay. Never too late. Yes. Sabi nga. Isang malaking check talaga ang episode natin ngayong umaga dahil nakilala natin ang JCI Manila na siyang katuwang ng PUP sa kanilang Gabay Aral Project on ALS. Hindi lang double check, triple check, kundi quadruple check ang ibinibigay natin sa JCI Manila. Ang ating pagtunghay sa ALS project ng PUP ay di pa po dito nagtatapos. Dahil sa susunod na Sabado, papasukin naman natin ang mundo ng ALS sa pamamagitan ng ilang mga lektura or lectures tungkol sa ibinabahagi ng ilang mga eksperto mula sa PUP at DepEd. Kaya naman, iniimbitahan namin ang ilang mga interesado pa sa ALS na abangan ang aming mga susunod na check na episode. Muli, syempre maraming salamat sa ating mga guest para sa araw na ito, Sir Jax and Sir Emil. Lagi nating tatandaan na ang komunidad na nagkakaisa ang siyang daan tungo sa tagumpay. Kaya naman, ito ang check, tagumpay sa ekstensyong komunidad. Hanggang sa susunod na Sabado, muli, ako po si Edna Torman Bernabe ng PUP, naghahangad ng buhay na check para sa lahat ng Pilipino. At ang PUP yan.